Alright, di siya masya kahugadol yan dyan si Miluhim, Crisis Lord, Crisis King, Crisis God. At ako si Brother James, ang inyo pong Kristiyanong Trinitarian na Apologista, Debatista laban sa Islam, sa mga Muslim sa Pilipinas. And I think I can claim that I will be the nightmare of Islam in the Philippines. No? So ngayon, sa oras na to, maglalatag tayo ng ilang mga basis lang ba ng Biblia, bakit naniwala tayo kay salita ng Diyos, hindi ang Quran. Kasi meron tayong at least 4 lang kasi sobrang dami kasi nito, 10 credibilities to eh. Hindi sasakto sa oras ano. Pero meron tayong 5, siguro 4 na mga major proofs na credible ang Biblia rather than the Quran, no? So ngayon, una ko dyan sa ating kategorya na ito po, itong 4 na to, wala to sa Islam, no? Wala to sa Quran, hindi to makikita sa Quran. Okay? Pero sa Biblia makikita ito. Comparing the Bible and the Quran, ito yung magiging natin, fit at enough na patunay. No? Una dyan yung sinasabi na scientific accuracy. No? The reason it is a word of God because it has a scientific accuracy. Ilan sa mga mga halimbawa dyan ay yung sinasabi sa Genesis 17 verse 2, no? Na nagutos ang Diyos na matalinong Diyos ng Biblia na i-circumcise daw ang mga bata during their 8 days old. Every male among you who is 8 days old shall be circumcised throughout your generation. At tanong, bakit ganitong pagkasabi ng Diyos? Kasi merong wisdom doon, no, scientifically, may health concerns doon. Ayon sa pag-aaral sa siyensya, kaya tinutuli yung mga sanggol sa ganoong edad kasi yan yung tinatawag na merong mataas na amount of hematological basis. Yung mataas ang vitamin K doon sa sanggol na nagsisilbing protection sa pain, no? Yung mataas na amount ng prothrombin. At ginagamit ito ng mga scientists to encourage na talagang mga sanggol ay pwedeng tuloyin ho doon sa ganoong estado ng kanilang edad. At ito ay katalinuhan ng Diyos, BCE time pa lang na era, ay nagamit na itong karunungan nito at hanggang sa panahon ngayon. So ito ay scientific accuracy. Halimbawa, alam po ito, no? Sa Quran wala pong ganun. Wala po. Ang meron sa kanila, camel urine. Hindi pwede sa mga 8 years old. Ngayon, meron din tayong prophetic accuracy, no? Ito, wala sa Quran to. Wala to sa reliyon ni Muhammad eh. Diba, Alexander the Great, halimbawa, no? Yung siya ay magko-conquer ng Persia. No? 100 years na hulaan na. Bakit? Kasi talino ng Diyos yung binigay kay Daniel. Ayon sa Daniel 8 verses 20 to 22, sinasabi dito na si Alexander the Great ay magko-conquer daw ng Persia. Sabi dito sa Expanded Bible, Daniel 8, 20 to 22, you saw a male sheep, ram with 2 horns, which are the kings of Media and Persia. The male goat is the king of Greece, and the big horn between its eyes is the first king Alexander the Great, who defeated Persia around 33 BC. So binabanggit dito na merong goat darating, king of Persia, gagapiin ang king of Greece, gagapiin ang Persia or Medo-Persia. At ayon sa history, nahulaan nito, natupad dito, nangyari ito accurately. Sabi sa history.com, Alexander the Great conquered the Persian Empire. No? Na-conquer niya ang Persian Empire. At hindi lamang doon, patungkol kay Alexander the Great, na na-conquer niya ang Persian Empire noong around mga 300 BCE lately. Meron din tayo isa pang istorya na siya ay yung kanyang kaharian ay mahahati sa 4. No? His kingdom would be divided into 4. At yan ay nasa Daniel chapter 11 verse 4. Basahin natin ano. Matalino talagang Diyos ng Biblia. Sabi dito, but soon as Alexander has risen, his kingdom will be broken and divided into 4. Sa history ay nangyari ito, natupad ito. Talagang matalino na may Diyos talaga na karunungan itong mga propetang biblical na propeta. Hindi Quranic na propeta kasi walang patayan yung sa Quran, ha? Ang sabi kasi dito sa study ng Bureau of Facts and Details, sabi dito, Alexander Empire after his death, struggle division, the Seleucids division of Alexander's Empire after his death.
After Alexander died, his empire was divided among 4 of his generals. Andun na yung sinasabing Antigonids of Asia Minor, the Ptolemies of Egypt, Seleucid. So, kasi may 4 na general siya. Talagang, talagang natupad ang sinasabi ng Biblia, hula accurate, yung prophetic accuracy. At yung kamatayan niya, hindi sa pamamagitan ng kamay daw ng tao. Pangatlo to. Dito sa Daniel 8:25 naman. Sabi dito, no? But he will be broken, and that by no human hand, but by the hand of God. Hindi doon sa kamay ng tao, kundi sa kamay ng Diyos. Natupad ba to? Ang sabi sa history, ang kanyang kamatayan ay by disease, no? Alexander the Great, according sa history.com, sabi dito, Alexander the Great died at 32. Sinasabi dito na pseudo thanatos na reason, yung parang sick disease. So di siya namatay by human hand. Tama ang Bible, natupad. So yun po ay prophetic accuracy sa eksaktong pagkatao ni Alexander the Great at sa kanyang journey bilang isang emperador, isang emperador na nahulaan ng Biblia before the kingdom arrived, no? So tawag doon na prophetic accuracy. Then meron pa tayong historical din, no? Historical, yung the fall of Jericho, ito po ay nakumpirma sa siyensya ayon sa Oriental Museum sa Durham University, na may mga samples na talagang may ancient civilization sa Jericho. At ito ay so magitan ng permission ng King of Jordan na pinintulutan sila na mag-excavate. At ang existence din ni King David doon sa isang Tel Dan Stel, yung bato nakaukit doon, ang pangalan ni David na diskubre na siya ay he is a king among the house of David, no? At kinukumpirma ito ng archaeological science. At hindi lamang yung archaeological evidence, no? Yung historical evidence. Archaeological din, meron din tayo yung isang paraon, King of Egypt, na si Shishak. Si Shishak ay nabanggit po sa 2 Chronicles chapter 12 verse 9. At pinatunayan ng Art Museum, Walter Art Museum, ang kanyang statue na nakalagay sa museum na preserved, talagang totoong tao ito. Hindi ito gawa-gawa. Andoon yung basalt stone ng kanyang rebulto. Totoo, nag-exist itong binabanggit sa Biblia na karakter. Wala pong ganyan sa Islam. Hindi po ninyo makita yan sa Islam. Ano sabi ng research? Pagdating sa archaeological, mamaya magre-review tayo, no? Kasi na-stud na natin, no? Patunay na salita ito ng Diyos. Wala nang question ito. No? Sa Islam, wala daw pong sinasabi na archaeological support, no? No archaeological support. According dito sa research na ilang oras na ginawa ni sino ba to? Ni Peter Saunders. According sa research nila at kasama ibang mga archaeologists, manuscript, documentary, and archaeological evidence all fail to affirm, lahat fail many of the claims of Islam. Wala ni isang archaeological support. Kaya maglatag siya mamaya na pinaka-strong basis na salita na ng Diyos. Hindi pwede sabihin niya, salita ito ng Diyos pagka sinabi ni Allah. Bakit naniniwala ka sa pagka sinabi ng Quran? Bakit ka naniniwala sa Quran sa pagka sinabi ni Allah? Bakit ka naniniwala ka sa pagka sinabi ng Quran? Bakit ka naniniwala sa pagka sinabi ni Allah? Ayaw na may makarinig ng ganun. No? Patunayan mo ang Quran mo na salita yan ng Diyos. May talino ng Diyos sa prophecy, may talino ng Diyos sa siyensya, may talino ng Diyos sa science, may talino sa archaeology, at kung sa ibang laro. Hindi kilalang sumulat. Unknown. Walang taskil. Inimbento lang ang taskil, 8th century ni Abu al-Aswad. Naging salita ng Diyos sa kanilang Quran na inimbentuhan lang ng taskil at mga bawels. So mamaya pag hindi mo ma-repeat yung mga latag namin, then ang ibig sabihin lang doon ng Quran walang batayan pagdating sa siyensya, sa history, sa archaeology, sa prophecy. Hindi to salita ng Diyos ang Quran. Ang Biblia napatunayan unang stand pa lang. Time's up. So sa overlord ng Elohim, si Kristo ang Diyos. Okay, ano ang original text ng Biblia mo, bro?
Bro James, anong Original original text text sa ng Biblia Biblia. mo? Pakinggan mo sagot na. Ang original text ng Biblia, Hebrew, Greek, at ang binabasa ko ay kasama na po doon ang original at ang translation. At yung tanong mo, walang puntos yan sa nilatag ko. Mahina yung tanong mo na yan. Dapat magtanong ka, yung may puntos ka naman. Kasi maubos yung oras mo, wala kang puntos eh. Panaiyak ka eh. Next question. Okay, next question. Time's up. Next question. Sino ang propeta na tumanggap ng Biblia mo? Sa kanyang original text, sino? Marami, si Moses, hanggang kay Zachariah, John the Baptist, Brother si Cristo, hanggang sa Moderator, mga apostol. ano ako Sinagot, hindi categorical ang tanong mo, sinasagot ko. Rumispeto ka. Ilan ang books ng Biblia niyo? 73 o 66? 66 ang inspired books, 73 yung dagdag doon, mga hindi inspired yung iba doon, pero same pa rin, 66 books pa rin yung dalawa. Ginagamit lang yung iba for studies. Ang inyong Quran, ang hindi inspired, hindi, ang sumulat ng inyong Quran na maling aklat at na low IQ na aklat, ay hindi kilala ang sumulat at may mga variants ng Arabic, nagkakontrahan yung hafs ng warsh, nagkasabong-sabong parang tandang ng manok. Kayo nagkukontrahan, di mga Kristiyano, ano? Oh. Yung Biblia ninyo, according to, di ba? Ayon kay Matthew, Lucas, Marcos. Hindi ayon kay Jesus. Tama o mali? Mali ka, kundi according sa Diyos. Ang Quran ninyong according kay Satanas. Oo, according sa demonyo si Al-Abyad. Hindi mo kaya Yun na i-depensahan. naman siya. Oo. Masagot, yun nasagot ha. Ang Biblia according sa Diyos. Ang inyong Dapat Quran, please ang sagot, di ba? coronavirus, according kay Satanas at according kay Al-Abyad na demonyo. Hindi mo masagot, hindi mo madepensahan. Okay, Panik-objection. Anong? Wala na. Antayin natin. Baka na-high blood sa'yo. Napansin ninyo yung mga sagot ng High ating blood kasi sa'yo katunggali. Kasi sarili mong tanong, ikaw nag-o-object eh. Para kang debate mong sarili mo eh. Biro mo, sasagot lang ako, nag-o-object ka. Natatakot ka ba sa sagot dong? Unang tanong natin sa kanya mga Kristiyano, no? Ano ang patunay na ang Quran mo salita ng Diyos? Okay, makinig ka ng sagot. Yung mga binigay kong criteria ay patunay na totoo na ang Quran ay salita ng Diyos kasi nagkakaisa ang mga Muslim. Balikan mo yung mga criteria. So ang sabi mo, kaya salita ng Diyos ang Quran kasi nagkakaisa daw kayo. Seryoso ka yan ang patunay mo na salita yan ng Diyos kasi nagkakaisa kayo? Seryoso ka dyan? Yes or no? Yes, lahat ng Muslim globally sumasamba kay Allah. Patunay mo kaya ang Quran ay salita ng Diyos sapagkat nagkakaisa daw kayo. Tanong, ito ba mga Abu Sayyaf, mga Mauti, ISIS, sino ba sinasamba nila? Sino sinasamba nila? Kung sinamba nila si Allah subhanahu wa ta'ala sa punto na nagdasal sila sa isang Diyos. Sa makatuwid, ang sinasamba ng mga Mauti, mga ISIS, mga Abu Sayyaf, ang sinasambang Diyos ay Diyos mo. Yes or no? Kapag sila ay No! Ulitin ko, makinig ka kasi. Kasi hindi, akala ko di mo naririnig eh. Kaya nilalakasan ko yung boss ko. Makinig ka. So, itong mga ISIS, mga Mauti, mga Abu Sayyaf, wala silang ibang sinasamba kundi Diyos mo. Yes or no? hindi sila sumasamba kapag masama sila. Yes or no? Para lang malinaw, no, pa-stop ng time. Sinasabi mo, Ali, na ang mga Abu Sayyaf ay hindi sumasamba kay Allah. Hindi sila sumasamba kapag masama sila. So, ang sabi nitong ustad na ito na napaka-slow, kaya daw totoo ang Quran kasi sila doon nagkakaisa. Anak ng... Pero ang mga Abu Sayyaf na sinasabi niyang Muslim, aba hindi daw sumasamba sa Diyos. Aba hindi daw sumasamba sa Diyos doon nila na Allah ang pangalan. Abay yari ka nito sa mga Abu Sayyaf. Ikang ustad ka, no? Abay wala man lang siyang nalatag na patunay na ang Quran niya na false, salita talaga ng Diyos. Wala man lang binigay na matibay na batayan. Umiyak lang sa live itong ustad na to na parang hindi nag-iisip kung nasa debate ba o wala. O ganyan sila ha. Hindi nila kayang patunayan ng kanilang aklat na inimbento ni Muhammad na Quran. Walang patunay sa siyensya, walang patunay sa archaeology, walang patunay sa prophecy, walang patunay sa history. Ganon ka lawlaw ang kanilang Quran. Nagkasabong-sabong, nagkawendang-wendang, nagkabuhol-buhol.